Nagsimula ang kwento kay Jang Yoon na tumakas sa North Korea para makahanap ng magandang buhay sa South Korea. Sa tulong ni Baekgang Chol, may-ari ng Baekgang Industries na isang kumpanyang gumagawa ng mga sasakyan, isang operasyon na tinatawag na Special Delivery Service ang patagang tinatrabaho nila kung saan walang pinipili ang mga itong ihahatid mapakriminal man basta nasa tamang halaga. Isa si Yoon na sa special delivery driver ng kumpanya kung saan malapit ito kay Kang Chol at itinuring na ito ni Kang Chol na hindi iba sa kanya. Pinigyan niya si Yoon na ng panibagong kliyenteng ihahatid sa daungan, ngunit gabi na kaya humingi si Yoon na ng karagdagang bayad para sa overtime pay, wala namang magawa si Kang Chol kundi pagbigyan ito. Kaagad pinuntahan ni Yoon na ang nasabing kliyenteng sa labas ng isang hotel kung saan sila magkikita. Nang makita ng mga ito ang sasakyan niya, hindi niya muna binuksan ang pintuan para masigurong sila talaga ang susunduan niya. Nang makumpirma pinagbuksan na niya ang mga ito ng pintuan, subalit nagulat ang mga ito nang makitang babae ang nagmamaneho ng sasakyan kaya nag-aalangan ang mga itong sumakay. Pinahandler na ni Yoon na ang sasakyan kaya napilitan ang mga itong sumakay na sa kanya at baka maabutin pa ng mga humahabol sa kanila. Napansin din ni Yoon na may sasakyan sa likuran nila kaya pinagsuot niya ng seatbelt ang mga ito. Subalit tumanggi lang ang mga ito sa pag-aakalang simpleng driver lang si Yoon na kaagad pinahandler ni Yoon na ang sasakyan na ikinagulat ng mga itong napakabilis palang magmaneho ng kanilang babaeng driver kaya agarang nagsuot ang mga ito ng seatbelt at nakipaghabulan si Yoon na sa mga gustong tumugi sa client niya. Hindi naman sila tinigilan ng mga ito sa paghabol, para matakasan ang mga humahabol sa kanila. Hinabol ni Yoon na ang train sa tumawid sa kabila upang tuluyang matakasan ang humahabol sa kanila. Pagdating nila ng daungan humanga ang client ni Yoon sa galing nito sa pagmamaneho kaya nagbigay pa ito ng tip at inalok siya ni itong magtrabaho sa kanya, tinanggihan ni Yoon na ang lalaki at kinuha ang bayad niya. Pag-uwi ni Yoon ang hiniling niya sa boss na taasan ang sahod niya sa pagmamaneho. Ayaw sana pumayag ni Kang Chol dahil sa iba pang bayarin ngunit hindi niya ito matanggihan. Ito naman si Kim Dusek, dating baseball player na nasangkot sa illegal na kalakalan sa online sports gambling, matapos mabisto ang grupo nila balak niyang tumakas kasama ang anak na si Kim So-won. Nagpagawa siya ng passport na may ibang katauhan upang makalabas sila ng anak ng bansa sakay sa isang barko. Upang hindi magkabirya ang pagtakas nila, inalok siya ng lalaking bumagawa ng peking passport ng masasakyan na siguradong mahahatid sila ng daungan sa tamang oras. Ito naman si Jo Kyung-pil isang corrupt na official ng polis, siya ang mastermind sa pasugalang kinakasangkutan ni Dusek. Nalaman ni Kyung-pil na itinakas ni Dusek ang bank security fob nila sa pasugalan na naglalaman ng $3 milyong. Sinubukan niyang tawagan si Dusek na hawak ng anak ang cellphone, ngunit ayaw niyang sagutin ito. Ngunit ka namang bumanga si Dusek kaya di sadyang nasagot ng anak niya si Kyung-pil na hinahanap ang bank security fob. Sumagot si Dusek na ibabalik niya lang ang security fob pag siguradong ligtas na sila ng anak niya sa kanila. Sa ibang eksena naninirahan si Yoon kasama ang alaga niyang pusa na may pangalang Chubby. Maaga itong umalis para pumasok bilang isa ding court sa Baekgang Industry at kasama niya sa trabaho si Asef bilang isa sa kanilang mekaniko. Kinalaunan binigyan ulit si Yoon ni Kang Chol ng panibagong ipapatrabaho, subalit nang malaman niya kung kanino galing ang trabaho tatanggihan niya sana ito. Ngunit mapilit si Kang Chol na gawin ang trabaho dahil malaki naman ang ibabayad sa kanila. Sinabi ni Yoon na napapayag lang ito kung hati sila sa ikitain. Wala nang nagawa si Kang Chol kundi pumayag at agarang plinano ang rutang daraanan at mga kailanganin sa naturang special delivery kung saan agarang umalis si Yoon dahil may kalayuan ito sa Busan. Samantala habang nag-aantay si Dusek ng sundo, inakala niyang dumating na ang sundo kaya nagmadali itong lumabas. Nang makitang grupo ni Kyung-pil ang paparating agaran itong pumasok sa loob at ibinigay sa anak ang security fob dahil balak niyang harapin si Kyung-pil upang makatakas ang anak. Pinili na niya ang anak na hanapin ang sundo sa labas, binigay niya rin ang cellphone niya na nakakonekta sa smartwatch nito upang makontak niya ito at pagkatapos pinadaan niya ang anak sa likurang bintana sa kahan-arap ang grupo ni Kyung-pil. Subalit madali lang siyang nahuli ng mga tauhan ni Kyung-pil at sinubukang bawiin ang security fob. Ngunit nagmumatigas si Dusek kaya pinalo ito ni Kyung-pil dahilan ang mawalan ito ng malay. Samantala naiinip na si Yoon na nag-aantay sa labasan, nalaman naman ni Kyung-pil na kasama ni Dusek ang anak at hinala nitong nasa bata ang security fob kaya agaran niyang pinahanap ito sa mga tauhan.
Pinalaunan nakita ni Sowon ang sasakyang susundu sa kanila. Humingi siya ng tulong ngunit hindi ito pinagbuksan ni Yuna dahil iba ang nasa litrato. Dumating naman ang mga kalalakihang humahabol sa bata kaya napilitan na itong magbukas ng pinto at agarang tumakas. Sinubukan naman itong pigilan ng mga kalalakihan hanggang sa tuluyan ng nakalayo si Yuna kung saan sa di kalayuan may sasakyang nakaharang sa daraanan nila. Sa ibang bahagi nagsing si Dusek mula sa pagkakatulog at pinalo ang bantay niya, agaran din itong hinanap ang anak. Samantalang si Yuna naman balak harapin ang sasakyang humaharang sa kanila kung saan ito si Kyungpil na balak ding banggain sila. Pinigilan ni Dusek si Kyungpil subalit kapalit naman ito ang buhay niya. Tuluyan na ding nakatakas si Yuna sa mga kriminal kasama ang bata, tumawag naman si Kyungpil ng asasin para tugisin sila. Nang makalayo na si Yuna, balak na niya sanang iwanan ang bata upang makaiwas sa gulo, subalit sinundan siya ng bata, sinabihan niya ang bata na wag siyang sundan ito ngunit wala nang mapupuntahan si Sowon kaya nakiusap ito kay Yuna na tulungan siya dahil meron naman itong dalang perang pambayad sa kanya, tinawagan na muna ni Yuna si Kyungchul para ipaalam na pumalpak ang operasyon, tanging anak lang ni Dusek ang kasama niya at mayroon itong dalang pera. Tinanong niya ang bata kung wala ba itong mapupuntahan mga kamag-anak. Sumagot si Sowon na wala na itong ibang kamag-anak kahit kaibigan kaya pinahanap ni Yuna si Kyungchul na pwedeng pagdalhan sa bata. Kinalaunan dinala niya ang bata sa isang lalaking kontak ni Kyungchul kung saan iligal din ang gawain. Pagkakuha sa bata agaran itong umalis at tinawagan ulit si Kyungchul, ngunit pinabilang sa kanya ang nakuhang pera mula sa bata, bigla naman itong natapon. Habang pinupulot ni Yuna ang pera nakaramdam ito ng pag-alala sa bata kaya dali-dali niyang binalikan ang lalaki para bawiin ang bata, naabutan niya si Sowon sa loob ng banyo na nagtatangkang tumakas sa lalaki. Samantala, bumalik si Kyungpil sa presinto para gamitin ang pagkapulis niya bilang isang kapitan upang hanapin ang anak ni Dusek. Nang makita nila ito sa CCTV pinalabas niya sa mga kasamahang pulis na ang driver ng sasakyan ang pumatay kay Dusek at dumukot sa anak nito, agaran niyang pinahanap ang mga ito sa mga kapulisan. Inalaunan nagpunta si Yuna sa hotel kasama ang bata upang makapagpahinga. Iniwan niya sandal ang bata para bumili ng kailanganin nila. Nahanap rin ni Kyungpil ang gumawa ng peking passport ni Dusek. Pinaamin niya ang lalaki kung saan nalaman niya ang tungkol sa special delivery service na tumulong sa batang makatakas. Nang makakuha ng impormasyon agaran itong pinasuli ang mga CCTV para hanapin ang nasabing special delivery. Matapos mamili ni Yuna nagnakaw ito ng sasakyan para may magamit pabalik sa hotel kung saan naabutan niyang napanood ni Sowon sa balita na patay na ang ama nito kaya problemado si Yuna kung paano patahanan ang bata. Dumating din ang mga tauhan ni Kyungpil sa hotel nang malamang naroon ang mga ito nagtatago. Nakarinig naman sila ng iyak sa silid na kinuha ni Yuna ngunit hindi nila ito nakita doon dahil nakakonekta lang ito sa telepono. Wala silang kaalam-alam na nasa ibang silid pala nagtatago ang hinahanap nila upang hindi mahuli kung sakaling may dadating, subalit nang tatakas na si Yuna na nagpapanggap ng tagalinis na pansin ito ni Kyungpil, nagkaharap ang dalawa sa elevator hanggang sa maaga ni Yuna ang baril nito at agarang tumakas. Nang makalayo na sila hinalap ni Yuna sa bata ang nalaman niya kung bakit sila hinahabol ng mga ito, ibinigay ni Sowon ang security fob at nagnakaw ulit si Yuna ng sasakyan upang hindi masundan. Samantala nalaman na ni Kyungpil ang totoong katauhan ni Yuna, may dumating namang nagmula sa National Intelligence Service na naghahanap kay Yuna bilang isang takas mula sa North Korea. Nakipagtulungan ng mga ito sa kapulisan para sa investigasyon ng malamang suspect si Yuna sa pagdukot sa isang bata, ngunit labag ito sa loob ni Kyungpil dahil sa pansarili nitong interes na bawiin ang security fob. Sa sasakyan, nalaman ni Yuna sa bata na buhay pa pala ang ina nito. Hiniling ni Sowon sa kanya na hanapan ang inagamit ang numero sa cellphone ng ama. Agaran nilang pinuntahan ito sa club kung saan ito nagtatrabaho para alamin kung ito nga ba ang tunay niyang ina. Nalaman din ni Kyungpil kung nasaan si Yuna kaya agaran nitong pinapunta ang mga tauhan sa lugar. Itinanggi naman ang nakausap ni Yuna na anak nito si Sowon dahil madadami ito sa gulong iniwan ni Dusok. Umalis na kaagad si Yuna para balikan ang bata. Sa sasakyan bigla namang natakot si Sowon kaya tumakbo ito palabas. Pagbalik ni Yuna sa sasakyan wala naroon ang bata, niyakap naman siya ni Sowon sa likuran na natatakot at hinahanap ang ina.
Sinabi niya kay So-won na hindi ito ang tunay niyang ina, ngunit hindi naniniwala si So-won kaya sinubukang tawagan ng bata ang inaakala niyang ina, pinigilan naman ito ni Yuna at sinira ang cellphone niya. Sinabi ni Yuna sa bata na hindi niya ito ina dahil ayaw nitong magpakina sa kanya, bigla namang dumating ang mga tauhan ni Kyung-pil at dinukot ng mga ito si So-won. Nilabanan ni Yuna ang assassin na pinadala ni Kyung-pil kung saan nagawa niya itong matakasin at sinubukang habulin si So-won. Gamit ang jacket niya gumawa ito ng apoy para ma-activate ang automatic sprinkler sa buong gusali, dahil doon nadulas ang sasakyan may dala sa bata. Agarang kinuha ni Yuna ang sasakyan para makatakas kung saan hinabol sila ng assassin, hanggang sa mahulog ni Yuna ang assassin sa ibaba dahilan ng pagkamatay nito. Subalit nagdemon ng maraming sugat si Yuna para mailigtas si So-won dahilan ng mawalan nito ng malay. Agaran din humingi si So-won ang tulong sa mga dumaraang sasakyan kung saan may aling tumulong sa kanya. Kinabukasan nang magising si Yuna sa sasakyan, tinawagan niya si Kang-chul upang makahingi ng tulong. Nagagalit ito sa kanyang ngunit hindi matiis ni Kang-chul si Yuna kaya nagdesisyon na itong tatapusin ang delivery. Balak niyang ipadala ang bata sa ibang bansa upang hindi na ito habulin ng mga humahabol sa kanila. Kinuha na ni Yuna si So-won ng litrato para magawan ito ng passport ni Kang-chul at agaran din silang nagbiyahe pabalik ng Busan. Samantala, napag-alaman ni Kyung-pil ang dagang industry sa Busan na nag-ooperate ng special delivery kung saan papunta na sila para hanapin ang bata upang makuha ang security fault. Inalaunan nakarating na si Yuna sa Busan kasama ang bata, masaya itong binati ng boss sa pagbabalik niya. Inesikaso nila kaagad ang passport ng bata nang mapadala na ito sa ibang bansa sa pamamagitan ng barko kung saan aalagaan ito ng pamilya ni Asef. Nakaramdam naman ng lungkot si Yuna na pinagmamasdan si So-won. Ibinigay niya rin kay Kang-chul ang security fob na hawak ng bata para alamin kung ano ang nilalaman ito. Dumating na rin kinalaunan sa Busan si Kyung-pil kung saan nag-aantay sa kanya ang binayaran itong mga tauhan para tumulong sa kanyang hanapin si Yuna at ang bata. Sa mga oras na iyon masayang ipinasyal ni Yuna si So-won. Samantala, sa pag-iimbestiga ng mga polis at NIS natagpuan nila ang smartwatch ni Dusk. Napag-alaman nila na si Kyung-pil pala ang may pakana ng lahat at agarang nagpunta sa Busan para sundan ng police captain. Kinagabihan, habang inaayos ni Yuna sa daungan ang barkong pagsasakyan kay So-won, pinasok ng grupo ni Kyung-pil ang beggang kung saan naroon si Kang-chul. Pinahirapan ng mga ito si Kang-chul para ituro kung nasaan ang bata ngunit nagmamatigas ito. Patago naman binuksan ni Kang-chul ang radio para ma-alarma si Asef at para maitakas ang bata, subalit itinagulang nito ang bata at sinubukang lumaban sa kanila kaya nahuli rin ito ng mga tauhan ni Kyung-pil. Dahil ayaw nilang sabihin kung nasaan ang bata, balak ni Kyung-pil na pahirapan si Asef. Pinigilan naman ito ni Kang-chul at sinabi ang nalalaman niya na hinahanap nila ang security fob na hawak ng bata na naglalaman ng malaking halaga ng pera dahil hawak niya ito at nakatago sa isang security box. Dahil may passcode pinabuksan ni Kyung-pil kay Kang-chul ang security box nito kung saan may nakatago pala itong baril sa loob saka pinagbabaril sila, subalit na baril naman nito ni Kyung-pil at tinuluyang pinatay. Pagbalik ni Yuna sa beggang, nakarinig ito ng mga putok ng baril sa paligid. Nagmadali itong bumalik sa loob para tingnan ang nangyayari habang hinahanap naman ang mga tauhan ni Kyung-pil ang bata. Di nagtagal na tagpuan ng mga ito ang bata at dinala kay Kyung-pil. Nasa labas naman si Yuna na nagtatago na ikinalungkot nang makitang patay na ang boss niya. Sa galit ni Yuna sa pagkawalan ni Kang-chul balak niyang ipagiganti ito. Pinatay niya ang ilaw sa buong gusali saka pinagpapatay isa-isa ang mga tauhan ni Kyung-pil, ngunit hindi naging madali ang pakikipaglaban ni Yuna sa kanila. Nagkaroon din ng pagkakataon si Asap na maitakas ang bata kaya agaran itong itinakas si So-won. Pinagbabaril naman si Yuna ni Kyung-pil kaya napilitan na itong tumakas, punbuan ng sasakyan si Yuna para hanapin kung nasaan si So-won. Nang makita niya ang bata balak na sana niya itong etakas sa lugar, subalit binunggol ni Kyung-pil ang sasakyan niya at kinuha ang bata. Hinulag ni Kyung-pil ang bata sa dagat at binaril si Yuna. Isinama naman ito ni Yuna sa pagtalon sa dagat at doon na niya tinuluyan si Kyung-pil sa ilalim. Nang iligtas na niya ang bata pino sa sansya ni Kyung-pil sa paa bago ito tuluyang namatay kaya hindi na ito makaakyat sa itaas, lamating na rin kagad ang mga pulis sa lugar at iniligtas si So-won. Nagmamakaawa si So-won sa mga pulis na iligtas si Yuna na subalit wala na silang magagawa pa.
Makalipas ang ilang buwan, masaya nang naninirahan si So-won sa bahay ampunan kung saan dala pa din ito ang masasayang alaala kasama si Yuna. Isang araw na iwanan si So-won ng school bus nila, isang sasakyan ang tumabi sa kanya habang nag-alala dito. Nang tignan niya kung sino ito, wala doon ang nagmamaneho ng sasakyan. Paglingon niya sa likuran, laking gulat niya nang makitang buhay si Yuna at agad niya itong niyakap. Kainkailan pala ni Yuna ang pagkamatay niya upang hindi na ito habulin pa ng NIS at patuloy pa din itong nagtatrabaho bilang special delivery. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli, paalam.